Yan. So, good morning po. So, kagaya po ng ating inawit kanina, nakakatawa po yung sabi po dun sa kanta, lumalapit, no, kahit na hindi karapat-dapat. Ano po, nakakatawa po kasi tayo ay makakalapit sa Panginoon. Sinasabi po ng Biblia na tayo ay pwedeng lumapit sa kanyang trono ng biyaya nang sigurado tayo dahil nga po sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na pwede natin tawagin ng Diyos na Ama. Dahil sabi nga po sa John 14:6, no, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So, ngayong pong araw na ito ay meron po tayong pag-aaralan na patungkol doon sa paglapit sa Panginoon. Diba po, kahapon nagsimula po tayo ng series natin sa ating worship service tungkol sa pagbabasa. Yung importance, bakit natin kailangan basahin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba na may kapartner yon? Na meron po yung kapartner, na para po bang ibon, di ba yung ibon, imagine po yung ibon, kung isa lang kanyang pakpak, makakalipad ba yon? So, parang gano'n na siya, gano'n. Hindi po makakalipad yung ibon, pero kung dalawa, no, ano po siya, makakalipad, no, yung ibon na yon. Yung isa pong pakpak, yun yung sa pagbabasa ng salita ng Diyos. No, doon natin nakikilala ang Lord, doon natin nalalaman ang kalooban niya, anong dapat gawin, ano ang dapat iwasan, ano ang mga ano yan? Doon siya nangungusap sa atin. Pero yung isa naman ay yung tinatawag na pananalangin. Yan. Yung isang pakpak na nagbabalanse para tayo ay makalipad patungo sa kalooban ng Panginoon. So, importante po yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pero gusto ko lang pong, na-feel ko po lately, no, na kailangan din natin ito matutunan tungkol sa ating pananalangin. So, tingnan po natin ito yung mga paalala patungkol sa pananalangin. Alam niyo po ba na si Jesus ay nagturo tungkol sa pananalangin? Yung mga disipulo po ni Jesus ay nakita nila yung kung paano mag-ministry o paano maglingkod ang Panginoong Jesus. Meron lang pong isang beses na nagtanong yung kanilang mga disipulo na turuan sila. At yun po yung tungkol sa pananalangin. Panginoon, turuan niyo po kami panalangin, paano po ba? Hindi nila tinanong na, Panginoon, paano ka ba mag-preach? Ang galing mo mag-preach. Panginoon, paano ka ba gumawa ng mga milagro? Paano ba, Lord? O kaya, Lord, paano ba i-interpret ang mga kasulatan? Hindi yun ang kanilang tinanong. Ang tinanong nila, paano ba manalangin? Kasi nakita nila yung pananalangin ay yun yung sentro ng ministeryo ng Panginoong Jesus. Kaya maganda rin na tayo rin. Lord, paano po ba manalangin? Paano po ba manalangin? So, ito po ay tinuro niya doon sa Mateo 6:5-13. So, gusto ko lang po mag-iwan ng mga ilang paalala para po sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, no? At alam ko po, yung iba sa atin ay ginagawa na po yun. Para po, armasan natin yung ating sarili na may isa dito, may isa rin dito, para pong baril na ano lang, hindi lang isa, kundi pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos ay ating talagang magamit para sa ating spiritual na buhay. So, may ano ba dyan? So, yung sa verse pa ating pong buksan ang ating Bible sa Mateo verse 6, chapter 6, sorry. Mateo chapter 6, verse 5. Verse 5, doon po tayo magsimula. So, andun na po tayo. So, ako na lang po ang magbabasa muna. Mateo 5. Yan, ito po. Mateo 6 verse 5. So, ito po ay tungkol sa pananalangin. So, si Jesus po ang nagsasalita dito. Ang sabi dito, sa verse 5 lang po muna tayo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So, doon mo po nga tayo sa una, kapag nananalangin kayo, so ina-expect ng Lord po na tayo ay manalangin. No? Kapag hindi po ito a question of if you pray, but when you pray, kapag kayo ay nananalangin. So, dapat po tayong mga mananampalataya, normal sa atin na nananalangin. No? Ang sabi dito, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. So, sa literal po ito na translation sa
hindi ko alam kung sa Greek o sa Aramaic, ang ano po nito, yung root word po nito, yung tungkol sa hypocrisy. Yung, di ba, yung pagkasabing hipokrito, ang literal po nun na ibig sabihin, naglalagay ng maskara. Ang tawag po noon sa mga nakakita na po kayo ng yung mga dula-dulaan na example, ako si Jose Rizal, meron akong ganitong ano. Para pong ganun, noon meron ganun na naglalagay sila ng maskara para impersonate yung ibang tao. Yun po doon po nanggaling yung salitang hipokrito. Or yung sa ating Tagalog ay mapagkunwari. Sa iba naman pong anggulo, ang ibig sabihin nun ay yun nga yung sa English po, virtue signaling. Baka medyo malalim yung word na yan. Ang example po, for example, ako po ay nakakita ng pulubi, for example. Kunwari lang, kunwari si Kuya Robert, yung ano, pulubi kunwari. Tapos meron akong dalang pagkain. No, parang, pag may mga kasama akong tao, ito, kumain ka. Pero pagkaalis nila, akin na yan. Kukunin ko na. Parang mapagkunwari lang, hindi naman talaga ito mapagbigay, pero, para magpakitang tao, yun po yung ibig sabihin, para pakitang tao lang, hindi talaga ikaw yon. Gusto mo na ipakita na ikaw ay mabait, o pag kayo ay isang family, behave. Ayan, nasa church na, si pastor, ngiti ka. Ayan, ganun. Pero pagkatapos, yung mag-aaway na naman kayo ulit. Yun po yung tinatawag na pagkukunwari o pagpapakitang tao lang. So, nag-warn po ang Panginoon na meron, nung panahon po niya, may mga taong ganon. Ang sabi nga daw, mahilig sila manalangin. Nakatayo daw sa mga sinagoga. Yung sinagoga, ito po yung mga religious places ng mga Hudyo. For example po, sa mga church, nung nakatayo sila doon, o kaya sa mga gilid-gilid kung saan dumadaan yung mga tao. For example, andyan ako sa gilid sa labas. Doon ako, pray, Panginoon, salamat! Dahil di ako kagaya ng mga taong ito na makakasalanan. Panginoon, dahil napakabait ko po, Panginoon. Ganun mag-pray yung mga relihiyoso. Ama namin, patawarin mo itong mga to, Panginoon. Ganun daw. Manalangin yung mga relihiyosong mga leader noon nung panahon ni Jesus. Kaya, ang tingin ng tao, ganun pala mag-pray, grabe, napakamakasalanan ko talaga. So yung mga tao po na mga normal na hindi relihiyoso, parang alam mo yung ako, kawawa naman ako. Parang, buti pa sila, napakabanal nila, gano'n. Pero, inano po ng Panginoon yun. Parang, hindi, huwag kayo mag-pray ng gano'n. Kasi mga mapagkunwari lang yung mga yan. Sila ay nagpapakitang tao na upang makita ng tao na bait ko, ang lapit-lapit ko sa Diyos. Ang sabi daw, tandaan nyo, yung sabi ni Jesus, tinanggap na nila yung kanilang gantimpala. Ano yung gantimpala ngayon? Na parang naparangalan sila sa mata ng tao. Yun na yung gantimpala nila. Kaya ang paalala nga po sa atin, na iwasan natin yung pakitang tao pag nananalangin. So, maging totoo. Ang kabaligtaran po ng mapagkunwari ay yung pagiging totoo. Yung maging totoo tayo sa ating pananalangin. Yung susunod po na verse, ngunit, ito na po, yung kasunod, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So ito pala yung dapat gawin. No? Na isagawa, maging mapag-isa. Yung wala nakakakita. Ito po ay sa personal level ng pananalangin. Kapag mananalangin tayo, kasi meron pong public praying, for example, pag nagpe-pray po ako, kasama ninyo, pero natututo daw po tayong manalangin sa personal. No, yun po yung totoong tayo. Na pag tayo ay nananalangin, pasok daw tayo dun sa walang tao. Walang nakakakita. Maliit lang po yung bahay namin. No? Saan po ako pupunta? No, pwede sa CR kung gusto niyo po. Pero wala pong biro. Meron po ibang tao. Ganun po ang ginagawa. Nagpupunta po sila sa CR para mag-pray. No, ano po sila talagang kasi nabasa nila, oo nga, sige. Doon ako magpe-pray sa CR. Pero, wag naman po kayo matutulog, na baka makatulog kayo, pa kayo kasama yung sa bahay, CR na, nakalaki yung pinto. Pero, ang punto lang po, gagawa kayo ng paraan para maging mapag-isa na hindi nyo wala nakakakita. Para talagang, Lord, it's between you and me lang. Pwede kong ilabas ang aking saloobin sa
sa Panginoon, no, na wala nakakakita. Dahil ang sabi daw, si Lord nakikita niya. So, ano po pala, pag po pala tayo ay nananalangin na tayo lang mag-isa, hindi natin kailangan magpa-impress. Hindi natin kailangan, si pastor ang galing mag-pray, o si pastora, ang ganda, pag siya nagpe-pray siya, parang ang espiritual. Hindi po hinahanap ng Lord 'yon, no, yung galing mo mag-pray, yung mga salita, ang hinahanap niya yung toong ikaw, no. Kung paano ka makipag-usap sa iyong ama, no, sa iyong normal na ama, tay. Ano na po, do syempre meron pa ring respeto, no, pero pag po tayo nagpe-pray, hindi po hinahanap ng Lord yung mga certain kind of mga forma ng salita, no. Pero ang hinahanap niya yung totoong puso na hindi mapagkunwari, no, yung talagang totoong nanalangin at lumalapit sa kanya. Kaya po meron daw pong gantimpala, no, merong gantimpala pag tayo ay nananalangin ng tago, no, ng hindi nagpapakitang tao. Ngayon, sa verse 7 naman po, sa verse 7, yung next ay sa pananalangin, no, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga hentil, ang akala nila papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. So, isa pong paalala, pag po tayo ay nagpe-pray, minsan siguro, baka makakatch natin sa ibang tao. Oh, Lord, 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 Lord! Hallelujah, hallelujah! Nakarinig na po kayo ng ganong panalangin, yung paulit-ulit. Kung kayo po ay bagong Kristiyano at yun po yung na-catch nyo sa isa pang Kristiyano, siguro okay lang po yun kasi nga, para po tayo rin, paano mag-pray? Kaya minsan nakukuha natin yung tinatawag na mannerism, o yung, alam nyo po yung nakasanayang kung paano mag-pray yung isang tao, ay, ganun pala mag-pray. So, yun yung gagayahin ko. Kaya, maganda po na mabuo natin yung sarili nating, kung paano tayo panalangin. Para pong bata, di ba? Yung bata, meron nga pong kasabihan na, what a child hears, yung ginagaya po niya. Yung bata, kung ano yung makita niya sa kanyang magulang, pag nagmumura, pag lumaki ang batang yan, nagmumura rin niya, pero pagka naririnig niya yung gantong salita o yung gantong klase ng pagsasalita, yun rin yung kanyang gagayahin. Kaya po sa atin rin na mga bagong Kristiyano o mga lumalago Kristiyano, maging aware po tayo doon na hindi natin kailangan ng maraming salita. Ako po, noon ganun ako mag-pray, o kaya minsan baka may gano'n, yung Lord God, Panginoon, yung hindi naman po siya kasalanan, no? Pero more on, wag natin siyang gawing pampa-espiritual. Kasi po hindi nakakadagdag ng pagka-espiritual. Yung hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, amen, thank you Lord. Yung paulit-ulit, okay lang naman po sabihin yon, pero hindi yung parang nagiging, diba? Basta parang hindi siya maganda pakinggan. Pampahaba na wala namang talagang masyadong meaning, no? Example, pag ako ay kakausap kay Father Tito, Kuya Tito, kaibigan kong Tito, di ba parang hindi po tayo ganun makipag-usap sa isang tao. Di ba sabi mo na, Father Tito, kamusta ka? Kikilahan ako sa iyo, naman to. Yung normal po na conversation, na tayo ay nakikipag-usap sa ating Ama. No? Alam niyo po, marami pong tao na hindi nila alam kung paano makipag-usap sa Ama, kaya papakinggan nila yung isang marunong. So, pagka narinig na, ganun pala mag-pray. Kaya nawa po, tayo rin, kahit po kami rin, kailangan rin naming i-check na, baka yung pagpe-pray ko rin ay, baka ma-mislead ko yung ibang tao. Kaya, importante po yung personal na pananalangin, no? Na Lord, turuan niyo po kaming manalangin. Na minsan talaga ay, baka hindi lang natin siguro alam, pero okay lang po yun, no? Hindi po, ang Lord ay para pong Ama. Isang mabuting Ama na, di ba po, pag yung isang bata ay nagkakamali minsan, parang, sige, next time kanto gawin mo, ha. Kaya po tayo ay unti-unting tinuturuan ng Lord kung paano manalangin. Hindi po para magmukhang espiritual, kundi para ma-express natin ng malinaw, ng tama, yung para maging clear tayo sa ating sasabihin sa Panginoon, na walang distraction, hindi tayo nakaka-distract pag nagpe-pray. At ayun po, kasi meron po mga taong ganon, na paulit-ulit ang panalangin pero walang
walang kabuluhan ang mga salita or yung mga words na ginagamit. Kaya pong sabi, wag nyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So ano po pala yun? Bago daw po pala tayo mag-pray, alam na ni Lord yung ipagpe-pray natin. So, ang tanong, ba't ako magpe-pray? Pero syempre, minsan po ang ating, sa mga magulang po dito, no, sino po mga may anak dito na maliliit, alam mo na gusto ni Totoy ng Jollibee. Pero gusto mo maglambing ka sa akin bago tayo magpunta ng Jollibee. Tayo, Jollibee tayo. Di ba po parang ano ba to? Taba ng puso, no? Na yung anak ay nagtitiwala sa iyo at humihiling sa iyo na humihingi. No, yun naman po ang puso ng Ama sa atin. Na alam po niya ang pangangailangan natin, pero gusto po niya na manampalataya tayo, na magtiwala tayo sa Kanya na, Lord, may pangangailangan po ako. Ito po ay aking gustong hingin sa iyo, Panginoon. Kaya hindi na natin kailangan maging komplikado sa ating pananalangin. Simple lang, no? Ipahayag mo lang sa Panginoon. Lord, kailangan ko po ng kagalingan. Panginoon, kailangan ko po ng pang-enroll or ng kakainin namin mamaya. Maaari po bang ito ay inyo pong ipagkaloob sa amin, Panginoon? So ano lang, napakasimpleng salita lang. Hindi po kailangang maraming salita na wala namang kabuluhan. So, I hope tayo po ay natututo, no, na next time na pag ako ay nag-pray, no, mas sisimplihan ko lang, no, pananalangin. Pero, syempre po, sa ating pananalangin, minsan nag-grow na rin po tayo, no? Lumalago po yung ating pananalangin. Kaya maganda rin po yun, no? Whether simple o yung lumalago, yung ating words. Parang ganoon din po sa isang bata. Sa una, tatay, mama. Pero habang lumalago yung bata, mas nagiging yung vocabulary niya mas lumalawak. Kaya mas marami na siyang naintindihan. Kaya pag po tayo rin ay nagpe-pray, pag po tayo ay lumalago sa ating spiritual na buhay, mas lumalawak rin ang ating pananalangin. Kaya ang importante lang, simple, totoo, no, walang halong mga kung ano-anong salita na walang kabuluhan. So ngayon, nag-iwan po ang Lord sa atin ng modelong panalangin. Alam niyo po yung Ama namin. Yeah. Alam ko po na sa atin pong tradisyon dito po sa Pilipinas ay, alam po natin ito, no? Ito po ay aming re-recite minsan sa school. No, kaya na-appreciate ko rin po 'yon, no, na at least na meron tayong background ng panalangin na ito. Ang sabi nga ng Panginoon, ganito kayo manalangin, no? Hindi po sinabing gantong sakto, no, pero yung pag po sa literal na translation, manalangin kayong kagaya lang nito, yung parang parang pattern, no? Pattern siya. Una, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ama, so tayo po ay nananalangin sa Diyos Ama. No, ayun po yung gustong sabihin ng Panginoon. Actually po, alam niyo po ba ang mga Hudyo noon, hindi nila nakikita ang Diyos bilang Ama. Ang tingin po nila sa Diyos talagang Diyos at Hari na napakataas, na parang hindi siya maabot. Napakataas. Pero po nung dumating si Jesus, no, na anak ng Diyos, pinakilala niya ang Diyos na napakataas bilang isang Ama. Alam niyo po yung word na Abba, Father. Abba. Yung Abba po, ito po ay salita ng, di ba mayroong tinatawag na Ama? Mayroong tinatawag na Tatay. Yung Ama, yun yung medyo formal. No, yun yung parang medyo title na sa English Father. Sa English Father, sa Tagalog Ama. Pero po di ba meron tayong tawag na Tay, Daddy, sa English Daddy. Magkaiba po kasi yun sa lengguwahe po ng Aramaic. Yung Ama, yun yung parang napaka-formal. Ama. Pero po yung Tay, yung medyo may konting lambing, Tay. No, Tay, ano naman tayo, Tay, pa, ganon. So sa sa lengguwahe natin ay para pong ganon. Merong hindi siya napaka-formal pero parehong sinabi, no, Aba, tas yung Ama, no, yung Diyos Ama, Tatay. Ang gusto lang po sabihin dito ng Panginoon, po pwede tayo lumapit sa Kanya na
alam niyo parang na para bang siya ang atin talagang ama sa langit, na hindi natin siya ma-reach. Kasi minsan ganun ang tingin ng mga tao na hindi nila ma-reach ang Lord, pero gustong sabihin na pag napakalapit niya sa atin. No, pwede natin siyang tawaging ama. No, siguro yung ano lang, yung daddy or papa medyo sa lengguwahe natin medyo nawawala lang yung paggalang. Pero pwede nang ama na lang, ama sa langit, Father. Pero alam natin sa ating puso na ama natin siya. Na hindi siya malayo kundi malapit, no? Malapit siya. Kaya manalangin sa Diyos Ama at ibigay sa kanya ang karampatang karangalan. 'Di ba yung sabi nga po doon na maging banal, ano yung sabi doon Ate Ara? Sambahin nawa ang iyong pangalan. No, pag po tayo ay nagpe-pray, unahin muna natin yung karangalan ng Lord. Hindi agad, Lord, ibigay mo naman to sa akin. Minsan ganun tayo mag-pray. Lord, kailangan ko to, Lord, pakibigay na agad, bukas na, nauna. No, minsan ganun po tayo mag-pray na pag-pray natin hingi ka agad. So ang tama pong modelo, no, na talagang nakakalugod kay Lord, pag po tayo ay nagpe-pray, unahin natin yung karangalan ng Lord. No, Lord, kayo po ay mabuti. Kayo po ay tapat sa amin. Lord, tiyataas po namin ang iyong pangalan sa araw na ito. So una muna si Lord. Sunod, ano yung next po doon? Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa ng tulad sa langit. Ang gusto po sabihin dito sa ating pananalangin, ipahayag po natin na ang kalooban niya mangyari. Hindi yung kalooban mo. Yes, may gusto tayo, pero usually, kaya daw hindi sinasagot ang ating mga panalangin kasi mali yung ating pinagpe-pray. Hindi pala kalooban ng Lord ang iyong pinagpe-pray. Kaya ang pinaka-safe, pag tayo ay nagpe-pray, Lord, ang kalooban po ninyo ang mangyari. So, sa akin po pananalangin na I pray na i-lead niyo po ako na maipanalangin ko ang iyong kalooban. Kaya po, minsan pag po tayo sa ating prayer guide, no, sa ating pong prayer guide na sinesend po natin doon sa chat natin, may nilalagay po ako doon mga verse. Kasi pag po yung mga verse tayo ay pinagpipray natin, kalooban ng Lord yon kasi nakasulat po sa kanyang salita. Kaya maganda po na matuto tayong manalangin na gamit yung mga Bible verse. O for example, magbigay ka Ate Ara ng isang Bible verse. Example yung Halimbawa, sinabi mabasa ko lang, sa Psalm 25 na hindi mapapaya ang mga nagtitiwala sa Panginoon. ayun, yung Bible verse na Psalm 25, hindi daw mapapahiya ang mga nagtitiwala sa Panginoon. So, gamitin natin yun, yung verse, Panginoon, hindi pong sinabi sa iyong salita na hindi po mapapahiya ang mga nagtitiwala sa iyo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na magtiwala sa iyo lagi, na huwag kaming susuko sa mga pagsubok ng buhay o sa mga sinasabi ng mga tao dahil alam namin na inyo pong sinabi sa iyong salita na ang lahat ng nagtitiwala sa iyo ay hindi po mapapahiya. So, i-declare mo yun sa iyong pananalangin na will ng Lord yun, no? Kasi nakasulat sa Word of God. Kaya pag po tayo ay nagpe-pray, una si Lord, una rin yung kanyang kalooban. So, hindi po yung gusto lang natin lagi. No? Kasi lagi tayong, Lord, ako ang masusunod. Para minsan ganun tayo mag-pray kay Lord na kung ano yung gusto natin. The next, at ang sabi doon, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. So, ang ibig sabihin po nito, dito na tayo papasok. No? Unang muna si Lord, then bibigay na natin yung pangangailangan natin. Lord, no? Kailangan ko po nito, kailangan ko po ng yung aming pagkain sa araw-araw. Alam ng Panginoon na kailangan natin ng pagkain yung ating mga necessity. Again, ito po ay mga kailangan natin. Lord, kailangan ko po ng iPhone 15 Pro Max, Lord. Minsan ganun tayo mag-pray, no? Yung hindi naman kailangan pero hindi naman niya kalooban. Kaya gusto rin tayo kasi ng Lord na matutong maging kontento. No, kaya yung needs, yung sinasabi ko ba na mali mag-pray ng mga ng gusto ko mo lang ng kotse. Tingin ko hindi naman, pero gusto lang tayong ng Lord. Gusto nating makita yung mga prioridad, yung mga tamang prioridad kasi nga po yung mga gamit sa yung mga karangyaan, hindi po yan makakabuti sa isang mananampalataya. Kaya tingin ko okay lang naman paminsan-minsan pero ang ating pangangailangan araw-araw na maging kontento po tayo. Kaya ito yung hingin natin sa ating Panginoon.
Ang sunod po, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So, pwede rin pala yun. Pag po tayo ay nananalangin na personal, alalahanin natin lagi na humingi ng tawad sa Panginoon. No, yung mga kasalanan natin sa Kanya. Dahil pag po tayo ay may nagagawang kasalanan, kay Lord po lagi yon. Kay Lord lagi tayo unang nagkakasala at hindi sa tao. Yung tao pangalawa lang po yun. Pag ako ay sinaktan ko ang aking kapwa, una ako nagkakasala sa Diyos, then doon lang sa aking kapwa. Kaya kay Lord muna ako kailangang humingi ng tawad. At ang interesting po kasi sinabi, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Kasi po, ang sabi nga po ng salita ng Diyos, pagka hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. Kaya napaka-importante na pag tayo ay nagpe-pray, wala po tayong unforgiveness sa ating puso. Kasi hindi po papakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya napaka-importante po na malambot na puso pag po nananalangin. Na hindi po nagtatago ng anumang hindi pagpapatawad o ng galit. So, thank you Lord dahil po pag po hingi lang natin ng tawad, papatawarin tayo ni Lord. So, hindi po ba meron tayo mga ibang mga tao na ang tagal magpatawad? Bahala ka muna dyan. At saka lang kakausapin pagka feel ko na. Pero ang Lord po, basta po humingi lang tayo ng tawad, papatawarin niya tayo kaagad. Kaya po nawa maging ganun din po tayo sa ibang tao. Next, hingin ang proteksyon ng Panginoon mula sa tukso at sa paggawa ng masama. Ang sabi nga dun sa verse 13a, no? At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. So, kailangan po tayo laging nananalangin araw-araw tungkol dito kasi po, meron tayong kaaway na gusto tayong hilain palayo sa Panginoon. Na gusto po tayo magkasala. Naalala ko po yung example nga nila Kuya Wilson at Ate Lea na parang nga tayong sundalo na lumalaban sa buong linggo. Na meron po tayong totoong masamang kaaway na gusto tayong dalhin sa tukso. No, kaya po tayo nagpe-pray, Lord, sa umaga, Lord, tulungan niyo po ako sa araw na ito, wag po akong magpadala sa tukso. Wag po akong malapit sa mga nakikita ko sa aking cellphone o sa mga jokes na aking naririnig na wag ko pong i-entertain yung mga bastos na joke o wag ko po i-entertain yung mga luho ng pera na baka madala ako sa pagkakasala. No? Yung temptation po actually ay hindi pa po siya kasalanan, no? Yung temptation, yun lang po yung parang pain ba? Di ba pag po tayo ay huli ng hayop, magpapain ka muna. Na para matempt, para matukso yung hayop. Uy, pag po isang daga, uy, cheese. Para tayo. Tapos, pag po kinain na niya yun, doon siya matatrap. Parang ganun po yung kasalanan, papainin ka muna. Ito, maganda yan, sexy yan, tignan mo yan, buksan mo yan. O kaya, ito, maraming pera yan. Quick money yan. Parang inaano ka muna, tinatempt ka muna, pero kung kailan mo, mo na, parang kinuha mo na, no, o kaya nagpalaglag ka na doon sa pain, doon po yung kasalanan nagsisimula. Kaya maganda pa lang, pag may temptation, kagaya ng ginawa po ni Jose, di ba? Yung asawa ni Potiphar, nung tara, higa tayo doon. Ano yung ginawa ni Jose? Tumakbo agad siya. No, lumayo siya, papalayo doon sa babaeng gusto siyang halayin. Baliktad no? Yung babae, Kasi po alam niya na, hindi, magiging matibay ako. Hindi. Parang mamaya, na, nalapit na pala. Ang instruction ng Panginoon, flee. Takbuhan mo ang kasalanan. Na huwag mong labanan. Hindi. Lalabanan ko ang temptation na yan. Lalabanan ko yan. hindi po ganun ang tukso. Ang instruction ni Lord, takbuhan natin papalayo. Kaya po, kami rin, ako po personally, no, gumagawa po kami ng mga steps para tatanggalin ko to, hindi muna ako mag-Instagram, hindi ko muna bubuksan to. Kailangan, ako dapat? Gumagawa tayo ng mga paraan. At syempre, nagpe-pray tayo para maiwasan natin yung tukso. No, ano po yan? Merong tulong si Lord at meron din tayong responsibilidad na layuan ang tukso. Kaya, ayun po. At lastly, ano pa ba? Ito na po yung huli. Na ibalik sa Diyos ang papuri, no? Sapagkat
Sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. So, ito po natin and Lord, sa iyo po ang karangalan, ito po yung kadalasan, no, at kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. No, ang ibig sabihin po ng Amen ay nawa nga, mangyari nga. Ito ang katotohanan. Ito ay totoo. Ito ay maaasahan. No, parang yun po yung pang stamp mo, no? Pang seal, no? Yun yung pang selyo mo doon sa iyong panalangin. Nawa nga, mangyari po ang lahat ng aking mga pinanalangin. At maganda po na ating sinasama yung in Jesus name. Dahil tayo po ay nananalangin, no, sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Dahil po si Jesus ang naging daan para tayo ay makalapit sa Ama. Kaya po tayo ay nagpe-pray. So, practicein po natin 'yon. No, ito po ay gusto po namin iiwan sa inyo bilang panalangin. Sabi nga po ni Apostol Pablo, huwag kayong tumigil manalangin. Na sa lahat ng pagkakataon kayo ay manalangin. Maging ano po natin yun, pag kahit po tayo ay nagtatrabaho, no, tayo ay nagwawalis, pinaalala sa inyo ng Lord, Lord, Diyos Ama, akin pong nilalapit sa iyo ang aking kapatid, o ang sitwasyon ko, Panginoon. No, tayo ay manalangin na para lang tayo ay nakikipag-usap sa Lord. No, na hindi po ating kailangang mag-pray ng malakas, no, kung tayo po ay pero kung walang tao, pwede nyo rin po, maganda rin po na ating naririnig ang ating sinasabi. Pero kung syempre, kung may mga tao, pwedeng sa ating isip tayo ay nananalangin. No? Hindi po tayo tumitingin pag po may problema, pray lang tayo. Pagka may sitwasyon, no? Pag-pray lang natin. Kaya maging ano po tayo, maging mga mamamayan na nananalangin. At pag po tayo ay nananalangin araw-araw sa ating personal na buhay, doon po tayo nag-grow. No? Natututunan nating makipag-usap sa ating Panginoon. Natututunan nating humiling sa Kanya na bigyan tayong ating araw-araw na pangangailangan, bigyan tayo ng proteksyon sa mga temptation. Ang iba po, kaya po, laging natutokso, alam niyo kung bakit, hindi sila nagpe-pray. Pag po hindi tayo nagpe-pray, lagi talaga tayo matutokso. Naranasan ko po yun, na pag po ako ay tumigil sa pagpe-pray ko, unti-unti akong lumalapit sa tukso, pero kailangan ko mag-pray. Pray tayo ulit. Kaya po, maganda po ito, isa pong armas ito sa atin para sa ating buhay mananampalataya. So, Ate Ara, meron kang gustong Siguro two things lang po na gusto kong additional na doon sa shinare ni Kuya Maui. Yung doon po sa mga salita, no, na paulit-ulit. Guilty po din kami dyan. Lalo na nung kami ay bago-bago na natututong manalangin. Likas po kasi sa tao na kapag nagsasalita, alam niyo po yung tinatawag na feelers. Feelers. Ibig sabihin, kapag nagsasalita ka, kasi habang sasalita kami, iniisip ka kung anong susunod mong sasabihin. So, minsan, feeling natin, pag tumahimik tayo, pag tumigil tayo sa pagsasalita, ano sasabihin ko, sasabihin. So, kaya dun, yung normal na pagsasalita, dyan pumapasok yung, alam mo yun, yung mga ganon. Yun yung feelers. At sa pananalangin, nangyayari din po yun. So, kami po ay guilty din doon. At nung narinig nga po namin yung explanation doon, na kapag nananalangin tayo, para kang nakikipag-usap sa kung paano ka nakikipag-usap sa mga tao. At nung natutunan po namin yon, naging aware po kami na, oo nga, Kaya hindi po agad na alis. Ako personally, hindi agad na alis sa akin. Yung, minsan nagagawa ko pa rin yun na may napapaulit minsan yung mga paulit-ulit na salita. Pero dahil naging aware po kami doon, ay sa biyaya ng Panginoon, unti-unting natatanggal. So don't feel bad po kung parang naano niyo, ay parang ganoon ako manalangin. Lahat po talaga ay dumaan sa ganoon, no? At wag din natin na anuhin na may narinig tayo na ganoon ang panalangin, no? Wag tayong tatawag ganoon, no? So alam natin, no, sa biyaya ng Panginoon ay talagang tayo'y lumalago. At nais ng Lord na tayo mag-improve, no, sa pakikipag-usap po sa Kanya. Kaya yun po yung isa. Yung pangalawa po, yung sa pananalangin naman ng give us our daily bread. At
totoo po doon yung sinabi po ni Kuya Maui na nais ng Lord na matutunan natin na maging kontento, kaya tayo ay humingi para sa pangangailangan natin. At maaari din po tayong humingi sa Panginoon ng higit pa doon, pero hindi para sa ating sarili, pero para tayo ay maging pagpapala sa iba. Kasi kung tayo ay, halimbawa ay sakto-sakto lang, no, sakto-sakto lang ang meron tayo, hindi tayo makakapag-bless ng ibang tao. No? Kasi sakto lang pasensya ka na, pagpe-pray na lang kita, wala akong mabigay sa iyo. No, hindi naman masama iyon. Pero kung tayo ay may extra, kung merong sobra, andun yung kalayaan no, para magbigay. At andoon yung flow ng blessing ng Lord sa atin para mapagpala din ang mga kasama natin. So okay lang po yun na maganda na andun yung kakontentuhan sa puso natin. Alam natin ang pangangailangan natin, ang kalooban ng Lord sa atin. Pero nawa ay magkaroon din tayo ng desire na gamitin tayo ng Lord na, Lord, kung ikaw ay, kung papapalain mo ako ng higit pa, tulungan mo ako na magamit ito para pagpalain ng ibang tao. So yun lang yung nais kong idagdag para Naalala ko yung sabi nga po ni Jesus na inulit ni Pablo, it is more blessed to give than to receive. Mas pinagpala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya po, ano po yun? Nasa Bible po yun. So, ipag-pray natin, Lord, sinabi niyo po sa inyong salita na mas pinagpapala po ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya turuan niyo po akong magbigay at bigyan niyo po ako ng kakayahan na makapagbigay. So yun, ano po yun? Nasa word ng Lord yung kaya po matutunan nating ipag-pray yung mga salita ng Diyos. Dahil alam nga po natin na ito ay kalooban ng Lord. So, practice po tayo na mag-pray. Bago po tayo magtrabaho, after magtrabaho, no, panalangin ng pasasalamat, panalangin ng panghingi ng tulong, panalangin ng probisyon, pananalangin para sa atin, pananalangin para sa ibang tao, pananalangin para sa panghingi ng tawad, at marami pang ibang mga pananalangin ay matutunan po natin na gawin. At alam ko po na ito po ay magiging pagpapala sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So, tayo at tayo po ay mag-pray at nawa ay ito po ay i-apply natin habang tayo ay natututo rin magbasa ng Word of God, tayo rin ay natututong manalangin. Kaya po, i-apply natin ngayon. Tayo po ay lumapit sa Panginoon ng may pusong mapagpakumbaba. Panginoon, maraming salamat sa iyo pong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Ama, dahil kami po ay nakakalapit sa iyo, Lord, dahil sa ginawa ng aming Panginoong Jesus sa krus sa Kalbaryo at tinataas namin ang iyo pong pangalan, Lord, sa aming kalagitnaan. Nawa ay ang iyo pong kalooban ang aming laging hanapin, Panginoon. At sa aming paghahanap sa iyo ay ipakita niyo, Lord God, ang mga nais namin gawin, ang mga nais ninyong gawin namin. At habang ito ay ginagawa namin, ay makita namin ang kabutihan ninyo. At amin na rin pong hinihiling ang lahat ng mga pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Lord, ito po ay ipagkaloob niyo sa amin, Panginoon, at makita namin ang inyong pong kabutihan. Hindi lang sa amin, kundi sa aming family, at kagaya nga po ng na-share ni Pastora Ara na pag po kami ay inyo pong pagpapalain, ay nawa ay meron rin po kaming matanggap upang ito rin ay aming maibigay sa iba. Na maging pagpapala po kami, maging daluyan kami ng pagpapala na nanggagaling po sa inyo. At sa mga pagpapalang ito, Lord, ay alam namin na maaring magkaroon rin ng tukso na maging angkinin namin ang mga pagpapalang ito. But Lord, I pray na ilayo niyo po kami sa temptation ng maraming bagay, temptations po sa pera, mga tukso po sa mga bagay na hindi po kanais-nais sa iyong harapan at mapagtagumpayan namin, Lord God. Kung meron mang temptation ay mapagtagumpayan po namin ito at masunod ka namin ang iyo pong kalooban, Lord. At naway matutunga rin po kaming magpatawad sa ibang tao at habang kami rin po ay nangangailangan ng pagpapatawad ninyo. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri sa aming buhay. I-bless niyo po ang Rospan, Panginoon, sa kanila pong pagtatrabaho ngayong araw. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. Maging mabunga po ang business na ito. Ito po ay sa inyo, Lord. At ito po ay inaalay namin bilang paglilingkod sa iyo. At
paglilingkod sa mga tao at i-bless niyo po ang bawat isa through sa Rospan, Panginoon. Sa iyo po namin inaalay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at ito po ang aming samot na lang sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you po. Thank you po.